Dahil summer ngayon, kaliwat ka na ng outing. At kapag may pasyal, karaniwan na rin sa menu ang mga pagkain ika nga nakakaputok-batok. At ang sabi nga, kapag sumakit na ang batok, tumataas na rin daw ang kolesterol ng isang tao. Pero totoo nga ba ang mga paniwalang ito? Sa dami ng mga may problema sa tinatawag na high blood cholesterol, dapat maging maalam tayo sa tamang impormasyon tungkol dito. Kaya para alamin kung ano ang tama at mali pagdating sa cholesterol, nag-imbita kami ng 4 na kapuso. Si Cholo, isang gym instructor. Si Donalyn, isang housewife. Si Princess, isang aspiring model. At si Freddy, isang photographer. Alin kaya sa kanila ang mga may paniniwala tungkol sa blood cholesterol ang tama o mali? Una, pagkain lang ang dahilan ng matataas na level ng kolesterol sa katawan. Tama o mali? Kasi hindi lang food yung pagtaas ng cholesterol. So, meron tayong lifestyle din. Kung hindi okay yung lifestyle mo, pwede mag-increase din ng cholesterol. Hereditary or genetics siya. Palagay ko, yun yung yung food ang isa sa nagiging dahilan ng pagkakaroon ng pagtaas ng cholesterol. Ang sagot, mali. Ang cholesterol ay isang lipid o organic compound na pinoproduce ng atay. Mayroong 2 uri nito. Ang high-density lipoproteins o HDL na itinuturing na good cholesterol dahil binabalik nito sa atay ang sobrang cholesterol sa ating katawan. At low-density lipoproteins naman o LDL na siya namang bad cholesterol. Itong excess production ng LDL sa katawan, and it can form a cholesterol plaque later on, which could obstruct or rupture and produce complications like stroke, heart attacks, yung mga ganyan. Dahil mayroon na tayong kolesterol sa ating katawan, isa sa mga nakakaapekto sa pagtaas ng LDL o bad cholesterol ang pagkain, tulad ng matatabang karne mula sa hayop. Kaya nirerekomendang kumain ng mga matataas sa fiber tulad ng rolled oats at ng beans dahil sa nakatutulong ang mga ito sa pagbawas ng absorption ng bad cholesterol sa ating katawan. Pero hindi lang pagkain ang nagiging sanhi ng mataas na blood cholesterol, namamana rin kasi ito. Ito ang tinatawag na familial hypercholesterolemia o FH. Meron silang abnormal cholesterol metabolism. Ang kanyang atay, ang kanyang adrenal glands, ang kanyang intestines, gawa lang ng gawa sila ng cholesterol. So, walang tigil. Wala silang mga good cholesterol. Puro talagang bad cholesterol ang healthy. Kasi sobrang taas. Ang normal nga, mga 200 lang. Ano? Sila mabot ng 1,000. Pangalawang tanong, tama o mali? Kapag di naman sumasakit ang iyong batok, hindi pa mataas ang iyong cholesterol level. Di po ibig sabihin na sumakit agad yung batok mo, ibig sabihin nun, may sakit ka na agad. Yung pagsakit ng batok tulad nung pagkain maalat, ando doon na yung hindi na tinatanggap ng katawan natin sobrang alat o kaya sobrang taba. Ang sagot, mali. Kadalasang walang pisikal na sintomas kung tumaas ang cholesterol level ng isang tao. Malalaman lamang kung tumaas na ang level nito sa pamamagitan ng blood test. Ang recommendation niyan sa American Heart Association is 20 years and above, start mo nang kunin at least every 5 years, no? Kung sumakit o madalas nang sumasakit ang batok at mataas ang cholesterol level, ibig sabihin, nabawasan na ang supply ng dugo papunta sa puso. Maaring sintomas na ito na may heart disease na ang isang tao. Pangatlong tanong, mga matatanda lang ang may high blood cholesterol. Totoo ba ito o hindi? Pati naman sa kabataan lalo-lalo na yung sobra nga yung pagkain niya. So, mabagal yung lifestyle ng tao. So, mas nakaupo tayo, mas more on computer. Tapos, yung mga pagkain natin more on foods na matataas sa cholesterol. Ang sagot, mali. Dahil namamana nga ang pagkakaroon ng high blood cholesterol, pwedeng lumitaw ito ng mas maaga sa ilang tao. Question number 4. Kapag regular na nag-eehersisyo, hindi tataas ang cholesterol level. Tama ba ito o mali? Habang tayo nag-ehersisyo, doon lumalabas yung pawis na nakakatanggal o nakakabawas ng fats ng katawan.
Hindi lang yung exercise, but sinabi kong no. Kasi paano yung nutrition mo? Kung pangat yung nutrition mo, mahilig ka sa junk food. Ang sagot, mali. Malaki ang naitutulong ng regular na ehersisyo sa pagpapababa ng cholesterol level. Pero mga kapuso, hindi direktang natutunaw sa pamamagitan ng pagpapawis o kaya nasusunog ng regular na exercise ang sobrang cholesterol. Kasi nagde-deliver ka ng energy expenditure, no? Mag-i-improve ang heart rate mo, mag-i-improve ang blood pressure mo, mag-i-improve ang circulation ng system mo sa blood. Indirectly, pag gumanda lahat yon, ang cholesterol mo may low down. Kaya mga kapuso, kung mataas ang blood cholesterol ng inyong mga magulang, kung di nyo binabantayan ang inyong dieta, simulan na ang inyong mid-year resolution at alagaan na ang inyong kalusugan. It's never too late, ika nga, na maging healthy and happy.